Good day, brothers and sisters in Christ. Nandito naman tayo para magbasa ng mga salita ng Panginoong Diyos dito sa Biblia. Ang ating Biblia ang gagamitin ang King James Version. Sis, pakibasa. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lusts shall they heap to themselves teachers, having itching ears. Ang babasahin po natin ang 2 Timothy. 2 Timoteo chapter 4 verse 3. Ang sabi po rito, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi magkakaroon nila ng katinang tainga, ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita. Mga kapatid, ilinalarawan po rito ni Apostle Paul kay Timothy na in the last days, ito na ang mangyayari sa mga mananampalataya sa Panginoon. Sinasabi po rito na hindi na natin nanaisin pang makinig sa mga salita ng Panginoon ayon sa Biblia. Dahil sinasabi po rito, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral. Magaling na aral, yun po ang mga salita ng Panginoon ay na ibinigay niya dito sa Biblia na atin namang dapat basahin at atin namang sundin. At pagkakaroon nila ng katinang tenga, tin mo yan. Katinang tenga, masyado po tayong naiinip. At ayaw na nating makinig. Ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita. Kasi po, ang karamihan po ng ating kongregasyon, kaya maraming mga dumadalo sa kanilang mga kongregasyon dahil ang mga mungkahi o mga sinasabi ng kanilang mga pastor o mga pare ay puro magagandang pakinggan sa mga tainga. Pero kung ang sinasabi po ng Biblia, ng Panginoon sa Biblia, na tayo winawarningan na, ayaw po natin talagang makinig. Gusto natin yung prosperity lagi, yung kagandahan ng panahon lagi. Punta naman na po natin ang pangalawa. And they shall turn away their ears from the truth, and they shall be turned unto fables. Sa Tagalog, at ihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabaling sa katha. Ayan po mga ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay hindi po nagbabago noon at ngayon. Yan po ay final. Pero po, mas gusto nating makinig sa mga salitang nanggagaling sa mga tao. Kaya mahirap po ito. Mahirap talaga yan. Punta naman po natin ang Romans chapter 12 verse 2. Sis, pakibasa. And be not conformed to this world, but be ye transformed by renewing of your mind, and ye may prove that what is that good and acceptable and perfect will of God. Tagalog, at huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Ito po, kaya po sinasabi na winawarningan tayo ng Panginoong Hesus na dito na huwag tayong magsiayon sa sanglibutan. Ibig pong sabihin, ang pagkamoderno ng mundo, huwag po tayong magiging kabahagi. Hindi naman pong masama na kasi kabahagi tayo ng mga tao rito, kaya huwag po nating gawing idolo ang mga bagay-bagay po rito. Dahil po ayon sa ibang passage sa Biblia, sinasabi po ng Panginoon, lahat po ng ating nakikita, lahat po nating
natatanggap man, at nakikita ito po ay puro pansamantala, ito po ay sinasabing vanity. Ang ibig pong sabihin niyan ay hindi magtatagalo, kaya hindi pang habang buhay. Kaya sabi ng Panginoon, kung hindi ro po tayo, winawarin natin ng Panginoon Sus. Kung tayo ay hindi tayo makapaghingi sa Kanya ng tawad sa ating mga kasalanan, in the day of the Lord, the second coming of Jesus Christ, sabi niya, tutunawin niya, sabi niya, I will burn all, including men. Kita mo yan? Pati tao na walang pananampalataya sa Kanya ay susunugin niya. Kaya mahirap po ito. Kaya wag po tayong masyadong magbabad dyan sa mga internet na yan, lalo po yung Facebook. Yan po ay talagang nagagalit ang creator sa atin dyan dahil kahit yung mga malaswa, X-rated, pinakikita po dyan. Biruin po niyo yan. Inaya po natin yung mga bata na manood, dalat puro may cellphone na. Pag hindi cellphone, iPad, nakita mo ka bata-batang tao, murang kaisipan, nakakakita na sila ng mga ganyan. Ito po ang mundo natin ginagalawan ngayon. Sa pagkasabi natin moderno, modern leads to distraction po yan. Punta naman po natin ang 1 Peter chapter 5 verse 8 to 9. Sis, pakibasa. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walked about seeking whom he may devour. Sa Tagalog, kayo'y maging mapagpigil. Kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo, na gaya ng leong umuungal, ay gumagala na umahanap ng masisila niya. Tingnan po niyo, mga kapatid. Ayan po, yung si devil po, ganyan. Lagi pong tentasyon po yan sa buhay natin. Ano po yan, kaya sinasabi po yan, yung lagi pong nagbubulong sa ating mga kaisipan. Lalo kapag tayo po ay nakaisip tayo ng masama sa ating kapwa, sinusundan po yan ng ating katawan, pati ang ating puso. Kaya po diyan tayo nagkakamali po. Dahil po yan, kung wala tayo, dapat po lagi tayong nagdarasal sa Panginoon na iligtas tayo sa mga ganyang mga tukso. Kasi ang sinasabi ng Biblia, hindi tayo bibigyan ng mundong ito o nang hindi natin mapaglabanan ng mga tukso. Kaya po ang style po dyan, ang sekreto po dyan. Kasi po tayo ay talagang lahat tayo nalulugod sa kasalanan sa pagpopornicate. Yan po, kunwari po nakakita ka ng malaswa sa paningin mo, wag mo na pong balikan ng iyong paningin, dahil pag binalikan po niyo ng paningin niya na which is kaaya-aya sa flesh and blood sa katawan natin, iyan ang ginugusto ng katawan natin, lalo na kung katawang babae. Pag binalikan po ng iyong mga mata, huli ka na. Magpo-fornicate ka na. Ibig sabihin noon, si Diablo tuwang-tuwa sa iyo dahil sa kanya mapupunta. Sa 9, pakibasa. Whom resist steadfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. Na siya ay labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya, yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sanglibutan. Ito po, sinasabi na ng Panginoon na yung daw ng mga tukso na marami sa atin ang nakakaranas sa ating mga kapatid ng ganito. Siyempre sinasabi niya, para raw malabanan nito, sinasabi na siya ay labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Pananampalataya po. Kung tayo po nasa Panginoong Hesus, madali pong maiwaksi ang mga tukso sa ating mga kaisipan o maging ginugusto ng ating katawan.
Sapagkat sinasabi niya, yamang inyong nalalaman ng mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sanglibutan. Marami po kasi sa atin, yung tumatawag lang sa Panginoon pero hindi talaga sila namumuhay ng ayon sa Panginoon. Kasi po yan, hindi ang Panginoon po, hindi po tumitingin yan sa buka ng bibig. Kundi po, pag tayo po ay nanalangin, be sure po na iyan po ay tago sa puso yung ating sinasabi. At pag sinasabi po, kung wala rin po tayong pagsisisi, na inamin na tayo may kasalanan, wala pong mangyayari sa ating mga dasal. Dahil yan po sinasabi ng Biblia. Sa 10 po, But the God of all grace, who hath called us unto his eternal glory by the Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. sa Tagalog po, ng unang Pedro, chapter 5 verse 10, at ang Diyos ang buong biyaya na sa inyo ay tumawag sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo. Pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon, ay siya rin ang makapagpapasakdal, magpapatibay at magpapalakas sa inyo. Yan po. Ito po sinasabi ng Panginoon na any problems, mga tukso na ma-counter natin. Sinasabi niya rito, banggitin natin ang salita, ang pangalan ng Panginoong Hesus na iwaksi tayo sa mga tukso. Sinasabi niya po rito na ang Panginoong Hesus ang magpapatibay at magpapalakas sa atin. Na hindi tayo madaig ng tukso. Kasi po yung mga tukso na yan, yung pong si Satanas niyan lagi sa likod. Ang gusto niya kasi sa bawat araw, gusto niya yung marami tayong magawang mali. Against God, our Creator. Para ibig sabihin niya, siya po ay naglilista rin na mapunta ka sa kanya. Yan po ang pinaka-aim talaga ni Satanas. Para yung impyerno po, dumami ang mga taong makasalanan doon. Basahin naman po natin ang Matthew chapter 6 verse 24. Sis, pakibasa. No man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. Ye cannot serve God and mammon. Sa Tagalog po, sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon? Tino po natin mga kapatid. Hindi tayo pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Sabihin ang isa ang Panginoong Creator at ang isa ay si Satanas. Sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o kaya'y magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Ito po, pinawarningan tayo. Kagaya po ng nasabi ko sa kanina, na lahat po ng mga bagay na nakikita natin at tinatamasa natin dito sa mundo na ito, lahat po ito ay vanity. Isa temporary. Hindi po ito pang habang buhay. When we die, we cannot bring anything with us. Yan po yan Nung tayo po ay pumunta rito, nakahubad. At pag tayo alis, ganun din po, nakahubad din. Diba? Kaya lang po ang maano rito, baka po sa sobrang nating pagsisikap sa profesyon, maging sa business, kung ano-ano man ang kinabahala natin, kasikatan, mga politiko, sa totoo po, yung ating mga fame na natanggap sa mundong ito ay hindi po natin, ayon sa Biblia, hindi po natin madadala ito. When we die, we cannot bring us all of those things. Bagkus po ay nanganganib ang ating kaluluwa. Kasi ang sinasabi ng Biblia, there is appointed time to everyone wants to die, then judgment. Ayan po yan. Kaya po mag-isip-isip tayo.
na ang lahat pong nakikita natin ito po ay hindi totoo. Lahat po ito ay kasinungalingan. Sino po ang gumagawa nitong lahat? Ipinamumulbod sa atin kundi ang si Satanas. Kasi kung babasahin po natin ang Biblia, who is the God of this world? Hindi po yung creator. Kundi po yung the fallen angels. Sino yung fallen angels? Si Lucifer. Siya po. Tapos 1/3 ng kalangitang mga angels kasama niya po rito. Ayan po ang katotohanan dyan. Kaya po sinasabi ng Panginoong Hesus sa ibang passages ng Biblia, huwag tayong mag-ipon ng kayamanan dito. Bagos mag-ipon tayo ng kayamanan doon sa langit na hindi masisira. Punta naman po natin ang Matthew chapter 10 verse 28. Sis, pakibasa. And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul, but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell. Sa Tagalog, at huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan. Mga kapatid, winawarningan tayo ng Panginoon dito. Datapwat hindi kapapatay sa kaluluwa, kundi bagkos ang katakutan ninyo ay yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Ito po mga kapatid, kaya po ito po ay winawarningan tayo ng Panginoong Hesus dito. Bakit po ito ang angkop po ito sa end time prophecy sa ating kasalukuyang kalagayan? Dahil po darating po ang isang gobyerno ng mundo. At ang isang gobyernong pananampalataya sa mundo. One world government and one world religion po. Ito po, warning nga, sabi niya po rito, huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan. Dahil pagdating po nitong mga ito rito, pag nagkaroon po tayo ng isang gobyerno sa mundo, isang reliyon ng mundo, isa lang po ang manager diyan, isang gobyerno lang, kundi the false Christ. The false Christ very soon to introduce. Sino po mag-introduce kaya? Yung pong mga kongregasyon, kasi nagkaisa na po sila diyan. Data po at sabi niya rito, hindi nakakapatay sa kaluluwa. Sila po, kahit patayin ang katawan natin ito, hindi po nila pwedeng patayin ang ating kaluluwa. If you are righteous in one God, worship only in Jesus Christ. Yan sinasabi po rito, yung mga mananampalataya sa Panginoong Hesus. Na sinasabi, walang kwenta yung katawan natin kahit patayin tayo rito. Ang importante yung kaluluwa natin. Sinasabi rito, kundi bagkus ang katakutan ninyo yaong makakapuksa. O sino po yung katakutan natin? Kundi ang Creator ang Panginoong Hesus, na siya may kapangyarihan sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Siya ay pwede tayong idali niya ron sa impyerno. Ito po yung hell, binanggit naman po rito. Kaya po yung mga marami sa atin, hindi naniniwala ang may impyerno. Ito po, sa Gospel ni Mateo, sino ang nangungusap dito? Ang Panginoong Hesus. Matthew is one of the disciples of Jesus Christ. Yan po, sabi niya rito, basahin ko ulit, napakaganda po nitong kanyang, na ito. At huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan. Yung katawan po, yung ating flesh and blood. Data po at hindi nakakapatay sa kaluluwa. Tanaw pa yan. Kaluluwa, dahil po, ang importante po tayo rito, akala natin, when we die, wala na. Hindi po, ito po is the beginning of the real life. Na dito po, sa mundo na ito, ang the real life po talagang totoo, kundi yung kaluluwa natin, na isang idlap lang pag nawala, pag umangat na po yung kaluluwa natin sa itong katawan na ito, makikita po natin ang the real life. Kasi, yung pong impyerno is real one. At ang maganda po rin sinasabing paradise is also the real one. Ang paradise po, yun ang Eden, Garden of Eden. Kundi bagko, sabi niya, hindi nakakapatay sa kaluluwa, kundi bagkos ang katakutan ninyo ay yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Ayan po ang Creator ng Panginoon Hesus, siyang makakapuksa sa atin, maging katawan
o maging kaluluwa, dadalhin tayo sa kapahamakan, sa impyerno. Yan po ang katotohanan dyan. Punta naman po natin ang Revelation chapter 13, verse 15. Sis, pakibasa. And he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. Sa Tagalog po, at siya ay pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop. O sino po ito? Yung larawan, the beast, ang sinasawag dito, yung the beast, yan po yung false Christ. At siya ay pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop, upang ang larawan ng hayop ay makapangusap at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. Ito po yung sinasabing worship of the beast. Ang ibig sabihin ng worship of the beast, sinasabi po sa pagdating po ng false Christ in his government, one world government, yan po ay magtatakda siya ng kanyang gobyerno. Ito po, i-absolute niya po lahat ng mga santo-santa pong nakikita natin ngayon. Magpapagawa po siya ng kanyang larawan. Pero makikita po niyan, sinasabi rito, at siya ay pinagkalobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop upang ang larawan ng hayop ay makapangusap. Yung pong pinagawang ni false Christ na yan, o mismo ang tao, igagawa talaga siya ng larawan, yung isang images po yun. Makikita mo yung pagkakaiba dahil po ay magsasalita at gagalaw yun. Di ba? Pero hindi po natin alam na yan po ay robot at ang mindset po nun ay artificial intelligence. Maganda na po yung nalalaman po natin na yung mga lying and wonders sa Satanas na gagawin. Upang larawan ng hayop ay makapangusap at makapangusap daw at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. Ito po ang reality. Kung sa panahon pong yan, marami pong papatayin ng false Christ niyan. Mismo po yung mga kasi isang gobyerno lang po ng mundo yan, kahit po yung mga NGOs, mga barangay tanod na yan, mga pulis na yan, gagamitin na po yan ng false Christ na yan, kasi ang gobyerno lang. Pag ayaw mong sumamba, ito po yun, ipapapatay ka po nila. Ayan po yan. Kaya ibig sabihin, ito po ang nangyari na yung mga ISIS, ang ISIS po, yung the famous na namumugot ulo, nakalagay po sa Biblia yan. In the end time prophecy, yan po ang gagamitin tagal itong false Christ. Yung mga sadista na po yan Ibig sabihin, like sa Middle East po, ang nangyari dyan, na if you renounce Christ, you live. You don't renounce Christ, you die. Ganyan na po yun. At maipapatay naman ang lahat na hindi sumasamba sa larawan ng hayop. Tingnan po yan Tapos, sa susunod po sa 16, pakibasa sis. And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads. Sabi niya po sa Tagalog, at ang lahat, maliliit at malalaki at mayayaman. Ito po, at ang lahat lahat, maliliit at malalaki. Ibig po sabihin nito, yung maliliit, pobre, mayaman, politiko, ordinaryong mamamayan at mayayaman at mga dukha, pati mga hirap. At ang mga laya, yung mga laya, yung walang, hindi nagpapasakop sa gobyerno, whatever. At ang mga alipin ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Tingnan mo po yun. Ito po, dahil sa ayaw nating maniwala sa gobyerno niya, ayaw natin siyang kilalanin, ayaw natin sumamba sa kanyang images na papagawa, ito po ang nangyari naman. At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha at mga laya at ang mga alipin ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Ayan po yan Tingnan mo po yan Ito po, pag ito po ay tumanggap ka
ina-acknowledge mo yung kanyang gobyerno at siyempre bilang pagsunod, ikaw ay tatanggap ng kanyang mga tanda. Ito po ngayon po mga kapatid, winawarningan po tayo ng Panginoon. Ito pong revelasyon ng Panginoong Hesus na ibigay kay John. Hindi po nagbibiro ang Panginoong Hesus, kaya winawarningan na po tayo rito. Sa susunod po, next. Sis, pakibasa. And that no man might buy or sell, save he had the mark of the name of the beast or the number of his name. Sa Tagalog po, at nang huwag makabili. Tingnan mo po yun o makapagbibili ang sino man kundi siyang mayroong tanda. Sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Tama mga. Yan po, ito po ang ganti ng false Christ, isang gobyerno pong darating. Ayaw natin siyang kilalanin, pero po pagbabawalan na po tayong lahat sa anumang di tayo makabili ng pagkain. Ang makakakabili lang po nito o makipagtransaksyon sa gobyerno, kahit po yung mga, kung ano man mga lisensya, dyan di ka makapag-renew. Kahit po yung kaya biruin po nyo, talagang grabing panggigipit po ang gagawin. Tingnan mo, kung may sasakyan ka, hindi ka na makarenew ng resto ng sakyan. Hindi ka na makakuha ng sidula. Ibig sabihin, hindi ka nakaparte ng gobyerno. Kumbaga, ihiwalay ka lang ibig sabihin nito at nang huwag makabili. Lalo na ito, hindi ka makabili ng pagkain o makapagbibili ang sino man kundi siyang mayroong tanda. Mark of the beast, ang tinatawag sa makatwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Kaya po, ibig sabihin yan, mahirap po ito, kaya tandaan po niyang sinasabi rito. Hindi po ito nagbibira ang Panginoong Hesus. Dahil po ito po ang mangyayari. Next, ano po, sinasabi dito sa English. Here is wisdom, let him that hath understanding count the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is 636. Sa Tagalog po, dito'y may karunungan. Ang may karunungan daw, yung may karunungan, kundi yung laging nasa Panginoon, humingi ng kanyang mga wisdom, para ibig sabihin, para malaman ang mga panahon, lalo sa panahon na darating. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay 666. Ito po yung 3666. Kaya sinasabi po yon, ano ba sa palagay ninyo? Siyempre yung ano ang gagawin ng false Christ? Dahil nandito na tayo sa modernong panahon, di ba? Sa palagay ba ninyo, ano ang gagamitin ni ngayon? Parang cellphone yan na may yung safeguard, yung SIM card. Ang SIM card ko po dyan, 36 po yun. Sinasabi rito, dito ay may karunungan, ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao. Beast, false Christ, at kanyang bilang ay 66. Ang ibig po sabihin nun, di ba, kung sa mga SIM card, smart, kung ano-ano dito, kung ano-ano pang mga ang pangalan po rito, Beast System, and then 666, yan po yan. Kaya, mga kapatid, ito winawarningan tayo na ito, sadyang mangyayari sa atin, in the end time prophecy. Punta naman po natin ang Revelation chapter 14 verse 9, kung ano raw mangyayari sa mga nag-worship sa beast at tumanggap ng mga tanda. Ito po yun. Sis, pakibasa. And the third angels followed them, saying with a loud voice, If any man worship the beast and his image, and receive his mark in his forehead or in his hand. Sa Tagalog, at ang ibang anghel, ang pangatlo ay sumunod sa kanila, na nagsasabi ng malakas na tinig, kung ang sino man ay sumamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumanggap ng tanda ng kanya, tumanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay. Ito ba, basahin ko ulit, at ang ibang anghel, ang pangatlo ay sumunod sa kanila, na nagsasabi ng malakas na tinig, kung ang sino man ay sumamba sa hayop, worship of the beast, at sa kanyang larawan, at tumanggap ng tanda sa kanyang noo
o sa kanyang kamay. Next, sa okay, saan sabi rito? The same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation, and he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. Sa Tagalog, ay inom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos. Ito po yung the wrath of God. Yung kanyang kagalitan po, na nahandang walang halo sa inumin ng kanyang kagalitan, at siya pahihirapan ng apoy at asopre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Tinan mo mga kapatid, kung gaano po, kaya ngayon po mag-isip-sip tayo, na kahit sabihin mo, para lang makasurvive ka, kung wala, siyempre kung wala ng pagkain, paano ka kami makabili ng pagkain kung hindi kami tatanggap ng mga tanda. Kaso ito na yun Ito po ang mangyayari sa second coming ng Panginoong Hesus. The second coming ng Panginoong Hesus. Ito po ang kanyang gagawin. Kaya sabi niya, ay inom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos, na nahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan, at siya pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Tingnan mo yan Tapos, next. Sa 11 po. And the smoke of their torment ascended up forever and ever, and they have no rest day nor night, who worship the beast and his image, and whosoever receiveth the mark of his name. Sa Tagalog, at ang usok ng hirap nila, tinan mo po ay napailan lang, magpakailan-kailanman, at sila'y walang kapahingan araw at gabi. Sila ang mga nagsisamba sa hayop, worship of the beast, at sa kanyang larawan, at sino mang tumanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Mga kapatid, kaya ito po, seryoso na ang usap ang Panginoon dito. Kaya po mag-isip-isip tayo, na sabihin mo, paano na lang? Alam mo, ganito yan. Yung COVID-19, ang hindi lang natin nalalaman, the false Christ is already in this world. Diba? Nandiyan na yan, nag-aantay na lang, na-introduce siya ng buong kongregasyon, o ang kongregasyon, buong relihiyon na nagkaisa, introduce siya. Ayan po yan. Yung COVID-19 po, yun po ay pauna. Tinisting na po ang tao kung susunod o hindi. Tingnan mo, lahat po nagpabaksin, lahat po sumunod Sumunod talaga. Hindi lang makalabas, hindi makakain sa restaurant, lahat ay sumunod. Ano pa kaya ito? How much more kung dumating itong na hindi ka na makabili ng pagkain? Di ba? Lahat talaga. Sinasabi nung kanina, lahat. Kung ano man yung katayuan mo sa bahay, sa buhay, lahat talaga. Lahat. Punta naman po natin ang Revelation chapter 19 verse 20. Sis, pakibasa. And the beast was taken, and with him the false prophet, that wrought miracles before him, with which he deceived them that had received the mark of the beast, and them that worshipped his image. These both were cast alive into a lake of fire burning with brimstone. Sa Tagalog, at sinunggaban ang hayop, at kasama niya ang bulang mga propeta na gumagawa ng mga tanda sa harapan nito, na siyang ipinandaya sa mga nagsitanggap ng tanda ng hayop at sa mga sumamba sa larawan nito. Ang dalawang ito ay inihagis na buhay sa dagat-dagatang apoy na nagliliyab sa asupre. Mga kapatid, ito po ang mangyayari sa Revelation 19 verse 20. Ito po ang mangyayari talaga sa mga tumanggap ng tanda at nag-worship doon sa beast. At siyempre at sinunggaban ng hayop, o sino ang sumunggab nito? Ang Panginoong Hesus sa kanyang second coming niya. Kasi yan nakalagay sa sa ibang pas ng Biblia. At kasama niya ang huli yan At kasama ng hayop, at kasama niya ang bulang propeta na gumawa ng mga tanda sa harapan nito. Yung mga bulang po ito, kundi yung mga false prophet po, kasama na po yung mga false prophet diyan, yung mga mangangaral ng Biblia na hindi ipinapangaral ang tama.
At dapat po sana ang pinapangaral nila sa atin, ano ba talaga ang dapat ipangaral lalo na sa panahon ng ganito. Dapat ganun po, hindi yung lagi na lang po yung umaapaw, lilig at umaapaw. Yung liglig, yung prosperity, ganun lang po ang hindi po yun, dapat ito na ang pinapangaral pa. Hindi po tayo magkamali kasi sinasabi nito at kasama niya ang bulang propeta na gumagawa ng mga tanda sa harapan nito, na siyang ipinandaya sa mga nagsitanggap ng tanda ng hayop at sa mga sumamba sa larawan nito. Ang dalawang ito ay inihagis na buhay sa dagat-dagatang apoy na nagliliyab sa sufre. Ang problema po rito, yung ibang passage na Biblia, hindi lang po silang dalawang ihagis, kundi po kasama na yung may mga tanda po. Nag-worship sa beast. Ito. At yung tumanggap ng mga tanda. Akalain po sa ibang passage na Biblia po, sinasabi, ginawa po ng Panginoon ang the lake of fire. Para lang po talaga sa mga yung mga devils, yung si Lucifer. Yan po yung final kasing destinasyon the lake of fire na sa ngayon po ayon sa Biblia, bakante pa po yung the lake of fire. Ang the lake of fire is the final destination for the sinner. Yung pong hell o impyerno po, hindi pa po yan. Hindi pa po yan. Mangyayari po yan, sinasabi yan, mauuna muna itong mga ito, yung mga tumanggap ng tanda, yung false Christ, tapos yung mga propeta ng panday sa mundo, na pinapaniwala na pursige ang tao na sambahin siya at magpalagay ng mga tanda. Ito po yung sila po yung mga unang first batch na papupunta sa the lake of fire. Ito mo, abang buhay na po yun doon. Wala pong pahinga at araw-gabi. Yung binasa natin kanina sa Revelation 14, 9 to 11. Diba? Walang kapahinga at araw-gabi sa ganyang pong sitwasyon. Sinasabi po, paano na lang kung hindi tumanggap ng mga tanda na yan, hindi mag-worship sa beast. Sinasabi sa mga binasa natin kanina, huwag raw natin katakutan. Huwag natin katakutan ang mga taong pumapatay ng katawan. Ibig sabihin yung katawan natin na patayin tayo. Bagkus, hindi naman nilang kayang patayin yung kaluluwa natin. Kasi pag tayo namatay dito sa mundo na ito, ang buhay talaga nating parusahan kundi yung kaluluwa natin. Kundi bagkus matakot tayo sa Panginoong Hesus. Ito po, revelasyon ng Panginoong Hesus na ibinigay kidyan kung ano ang mangyayari sa end time prophecy. Mas dapat tayong matakot sa Panginoong Hesus na siyang may kapasidad siya na maglagay sa atin sa maayos na lugar at pati din sa apoy. Kasi sabi ng Panginoon, everything is under control ng Panginoon Hesus. Kaya mahirap po ito. Kaya sinasabi po, ang ating puhunan dyan, yung pong ating sa end time prophecy, kailangan po, kung lalong palala ang mundo, dapat po, wag na nating ibigin ang mundo. Lahat dito dapat iwaksi natin yan. Kasi sabi ng Panginoon, flesh and blood and even mind of people are the enemy of God. Kaya, ibig sabihin, dapat yung faith natin ang panghawakan natin na anuman mangyari sa mundo ng ito, hindi mo dapat ibig sabihin, huwag mong ipagpalit ang Panginoon sa gobyernong darating. Kailangan yung faith natin, hindi yung mundo na ito, kundi ang faith natin, yung buhay na walang hanggan, doon sa kabilang buhay na ang Panginoon Diyos lang magpagbibigay. Then sabi niya sa ibang passage sa Biblia, makikita ron natin ang milagro na God will provide food. Yan. Kaya sinasabi niya, if these things happen, flee to the mountain. Ay, ibig sabihin noon, pag yun nangyari na yan, kailangan daw tayo ay pumunta sa kabundukan o kaya sa disyerto, sa mga ilang na lugar. Then, doon makita na ang Panginoon ay magpo-provide sa atin ng pagkain. Yan po ang promise niya. Pero sinasabi niya na ang mga tao niya, pag nasa kanya na, hindi na makakuha ng kalaban,
malay po natin kung tayo ay mapasama sa mga igagathered niya. Kasi sinasabi, si Archangel Michael, pag tayo ay nasa kanyang poder na, sa kanyang teritorya, hindi na makukuha ng kalaban. Yan lang po ang ating mga last hope na sana tayo mapabilang. Madali lang po siguro yan kung tayo ay magsisisi. Hanapin na natin ang Panginoong Hesus at tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan. Tayo po ay mapapabilang dyan. Ganon pa man, isipin po nating mabuti ang ating mga binasa dahil ito po, the last revelation of John na binigay ng Panginoong Hesus, ito po ang tunay na mangyayari in the last day. Kaya po tayo, wina-warningan dito, hindi po yung puro pa-cute-cute lang tayo sa buhay na akala natin itong mundong ito ay forever. Hindi po. As long as na tayo lumalayo sa Panginoon, ang ating pananampalataya, mas pabor nating ginugusto ang mundo. Ano yung pagkamodero ng mundo? Nandiyan na po yung pagkamodero ng mundo. Ano po yun? Movies, sports, telenovela, movies, tapos yung YouTube, yan po. Ito po yung mga kaaway ng Panginoon. Kasi wala na po tayong ginawa kundi yan po, hanapin natin araw-araw. Trabaho, pag sa trabaho, kahit yan pa lang po sa sasakyan, masdan po ninyo. Matanda, bata, katamtam ng edad, puro cellphone po ang hawak-hawak. Pagdating sa bahay, I believe, pagdating sa bahay, movies, telenovela. Yung telenovela po, kaya kung kayo ay mga artista, magsisi na po kayo, pupunta talaga kayo sa baba, puro kasinungalingan yung ginagawa ninyo. Ang problema po rito, ordinaryong tao, iniidolo kayo at gustong parisan yung ginagawa niyong drama-drama. Ang mga tao napupunta tuloy sa hukay. Unong hukay? Impyerno. Hindi tuloy nila nalalaman na yan ay mga mali. Na impluensya sa aral na mali. Paano po? Maraming salamat sa ating binasa. Sana po, ang binasa natin, itanim po natin sa ating puso't kaisipan. Na ito po ay wala na pong, there is no second chance. Wala pong konsiderasyon dahil sinasabi po sa ibang pages sa Biblia, ito ay binigay ng Panginoong Hesus na ating sundan. Pero pag nagkamali po tayo dyan, there is no consideration at all. Sabi ng Panginoon, I told you this before. Kaya mahirap po yan. Paano po, maraming salamat sa pakikinig. At sana bigyan kayo ng habang buhay na paglingap sa Biblia, nabasahin natin ang mga salita niya sa Biblia upang tayo ay maligtas sa mundong ito. In Jesus' name, Yeshua the Messiah. Amen.